Pinagnakawan ng kanyang dating caregiver at ang masaklap ay nauwi sa sinasabing paglason dito sa naturang retiradong guro ang krimen. Narito po aking report. Pinagnakawan na pinatay pa. Ganyan ang sinapit ni Lola Marcelina Castaños, 75 taong gulang, isang retiradong guro sa Maynila. Ang sospek sa krimen, ang mismong caregiver at kapitbayan ng matanda na si Merly Lindain. Kwento ni Lazar Castaños, anak ng biktima at isang OFW, sinamantala umano ng sospek ang kabaitan ng kanyang ina. Ang modus nito, kinaibigan ng biktima at tumayong tagapag-alaga nang magkasakit siya noong taong 2013. Sanggang dikit daw noon ang dalawa, pero unti-unti nilang napapansin ang interest nito sa pamamahala ng pera ng biktima. Hanggang sa nalaman na lang nila ang iba't ibang panloloko nito, mula sa pag-alok ng kung ano-anong lupain at ari-arian hanggang sa pandaraya nito umano sa mga binibiling gamot ng ina. Yung gamot nga ng nanay ko, siya na rin bumibili. Oo. Na meron siyang ginawang na pamimeki niya na sister-in-law daw siya. Sa CCTV footage nito noong Nobyembre, makikita ang pakipagtransaksyon ni Merly at Lola Marcelina sa isang bangko sa Maynila. Pati ang pag-withdraw ng biktima, bantay sarado ng sospek. Ayon sa mga kaibigan ni Lola Marcelina, tila tinatakot at na-hypnotize na raw ni Merly ang lola. Sabi niya, basta tuwing magsasabi siya ng pera sa akin, binibigyan ko. Dahil pag hindi ko siya nabibigyan ng pera, nagagalit siya sa akin. Kung susumahin, aabot sa 14 na milyon ang natangay na pera ng sospek kay Lola Marcelina. Pero para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, wala na raw masasakit pa sa nangyari noong nakarang Pasko. Pumanaw si Lola Marcelina hindi dahil sa sakit nitong pneumonia, kundi dahil sa pagkalason base sa medical legal. Hinala ng kanyang pamilya, si Merly ang nasa likod ng krimen. Dapat hindi mo na pinatay yung nanay ko. Ninakawan mo na nga eh. Bakit mo pa pinatay? Ayon sa NBI, kasalukuyan pa sila kumakalap ng ebidensya kaugnay ng kasong ito. Pero sabi ng pamunuan ng Barangay 836 sa Pandacan, Maynila, nakakulong na si Merly sa Manila City Jail dahil sa iba pa niyang kaso ng panloloko sa Maynila. Sa nakikita ko, maraming claimant na naloko. May isa doon. Nung nalaman niya nakakulong na, sabi nung asawa, praise the Lord. Nagtungo ang aming team sa Manila City Jail para kunan ng payag ang sospek. Kinumpirma ng pamunuan ng kulungan na nakakulong doon si Lindain. Pero kailangan muna raw ng clearance bago namin siya makaharap.